itong pagkapanalo ni President Marcos, ito analyzation ko lang to, lilinawin ko lang sa inyo to ha. Pero kayo na bahala mag-isip mga kapatid ha, kung tama ba tong analyzation ko. Pero kanina ko lang kasi, no, kaninang umaga ko lang kasi na-realize ito lahat. No, kung bakit tumakbo si BP Sara bilang vice presidente ni BBM kung may plano naman pala sila na i-take over yung position ni BBM. Ganito kasi yun mga kapatid. Kung mapapansin nyo kasi, no, si BP Sara kasi nung nakaraang election mga kababayan, nagpaplano na yan sila, no, sa kanilang line-up. Kasi nga si BP Sara may intention niya na tumakbo bilang presidente. No. So, bigla na lang nagbago yung kanilang desisyon to the point na tatakbo na si BP Sara bilang vice presidente ni BBM. Ngayon, na-realize ko mga kapatid, na-realize ko yan kung bakit ganun ang ginawa. And, sorry, malaki ang chance mga kapatid na ito pa lang si BBM, parte talaga ng plano nila Duterte. No. At alam nyo ba kung bakit nagkaganon yan? Kung matatandaan nyo mga kababayan, itong si BP Leni, talagang matunog din nung time na yun. No, matunog din talaga ang pangalan ni former Vice President Leni Robredo noong mga time na mag-e-election na. Ngayon siguro itong sila Duterte nag-isip, no. Kasi kung tatlo na ang tatakbo na si Duterte, si Marcos, itong si Leni, no. Kung pinagpilitan nila itong si Sara Duterte na tumakbo bilang presidente mga kapatid, baka mas lalong madihado sila kung sakaling matalo si Sara. Alam nyo ba kung bakit? No. Kasi nga, malakas din si Vice President Leni Robredo nung time na yon. Kaya yung political analyst nila Duterte siguro, inisip na lang na ganito na lang Mr. President para hindi ka madihado si Inday Sara, ilagay mo na lang sa ilalim ni Marcos para yung boto ni Duterte at Marcos magsanib puwersa, malaki ang chance na lalamang sila pagdating sa botohan. At aminin natin mga kababayan, no, na kaya lang naman umabot talaga ng 31 million at 32 million itong boto nila BBM. Ito analyzation ko lang itong mga kapatid ha. Kaya lang naman umabot ng 31 to 32 million itong boto ni BBM ni Sara Duterte dahil nagsanib puwersa kasi nung time na yon itong Duterte at Marcos, no? So technically mga kapatid, kung itong si Sara Duterte hindi ito sumanib kay Marcos, ang magra-rival talaga pagdating sa eleksyon nun si Leni Robredo at si BBM at itong si Inday Sara kung tumakbo to, laglag to. At ang mahirap nun, siguro inanticipate nitong political analyst nila Duterte na pag natalo itong si Marcos ni Robredo, delikado ka Mr. President dahil babawian ka talaga ni Leni Robredo. Oh. Nakuha nyo yung point ko mga kapatid. Kaya si BP Inday, imbis na tatakbo to ng presidente noon, hindi nila pinatakbo at pinailalim na lang nila dito kay BBM. Para lang masecure nila mga kapatid na mangunguna talaga at maiiwan talaga itong si Leni Robredo sa boto pagdating ng botohan. Kasi kung sakali man na tatlo na ang sasabay si Inday dito kay Leni, kung sasabayan niya si Leni at si Marcos nung nakarang eleksyon, malaki kasi ang chance mga kapatid na matatalo talaga si Inday dahil hindi pa siya ganun ka-popular nung time na yon. Nung may boboto sa kanya, aabot din siguro siya ng mahigit 15 million pero hindi siya sigurado nun kung mananalo siya dahil malakas-lakas din sila Leni nung time na yun mga kapatid. No? Aminin na natin, malakas-lakas din talaga si BP Leni. Kaya ang ginawa nila Duterte noon, sige, ipasok na lang si Inday sa ilalim ni BBM. Para nang sa ganon, pag pumasok itong si Inday sa ilalim nila BBM, magsanib puwersa itong boto nila ni Marcos. Kaya ang resulta ng mga kababayan, no, nalagay talaga sa history ng eleksyon yon na sila talaga ang may pinakamaraming boto noon. Dahil yung Duterte, supporters ng Duterte at supporters ng Marcos, nagsanib puwersa kasi. Dumagdag pa yon na sa ibang region mga kapatid, no? Itong mga supporters ni BP Inday, supporters nila
tawag nito? Oh yes, no, nila BP Inday. Supporters pala ni Leni Robredo, mga kapatid, sorry. Supporters nila Leni Robredo, mas gusto ang Lini Sara na tandem. Kaya umangat si BP Inday ng 32 million. Oo. Kaya nga mas malaki boto ni BP Inday noon dahil yung ibang bumoto kay Sara Duterte ng mga kapatid, mga supporters din ni Leni Robredo. Yun yung dahilan kung bakit umabot ng 32 million si BP Inday kumpara dito kay BBM. Pero kung tutuusin mga kapatid, ang purpose talaga noon na nakikita ko kung bakit si Sara Duterte pinailalim nila dito kay Marcos, no? Kasi gusto nilang ma-secure na manalo itong si Marcos. Mas pinili nilang manalo si Marcos kumpara kay Leni. Kasi alam niyo mga kapatid, kung nanalo si Leni, balik na tayo sa ICC ngayon, himas rehas na sana si Duterte ngayon. Oh. Yan yung nakita ko noon. Kaya sabi, may statement yun si BP Inday. Hindi ko alam kung si BP Inday nagsabi noon o si Senator Amy Marcos, no? Na nagsabi na, oy BBM, sige tumakbo ka ng presidente. Hindi na ako tatakbo. Mag-BBC na lang ako sa'yo. Oh, parang si BP Inday yata nagkwento noon during sa campaign . Kaya kanina nasabi ko, iniisip ko kasi, naglalaro yung mga bagay sa isip ko . Kung may plano pa lang sila Duterte na i-take over ang administrasyon ni Marcos, bakit noong nakaraang eleksyon nag-giveaway pa si Sara Duterte kay Marcos? Kung doon pa lang sana, kung ganyan ang intensyon nila, pwede na nilang masecure yon kung may tiwala sila kay BP Inday. At ngayon ko lang na-realize mga kababayan, kasi kung si Leni Robredo kung sakali lang hindi pinalad si BBM mga kapatid, at nanalo si Leni Robredo, kawawa si Duterte mga kababayan. Panigurado kasi nasa ICC na siya ngayon. Kaya ang ginawa nila, para sigurado sila na hindi makukulong si Digong, inilalim nila si Sara Duterte sa lineup ni BBM. No? Ewan ko lang kung nakita na rin ito nila BBM itong ganitong senaryo. No? Sabihin natin marami talaga ang Marcos loyalist mga kapatid. Pero ang eleksyon mahiwaga yan . Mahiwaga yan. Siguro yung political analyst nila Duterte din, naisip na rin yun. No? Yung mga advisor ni Digong. Mr. President, mamili ka. Ipagpipilitan mo ba si Inday? No? Ipagpipilitan mo bang tumakbo yan si Inday? Hindi pa tayo sure kung mananalo yan dahil malakas din si Marcos. Nangunguna si Marcos sa survey, pangalawa si Leni. Ngayon si Inday, kung ipapasok mo yan Mr. President, baka tumaob yan. Bakit kaya hindi na lang ganito yung gawin natin? Ipasok natin si Inday kay Marcos. Nang sa ganon, sigurado tayong mananalo si Marcos at safe ka. Yun yung nakita ko mga kababayan. Kaya pala si Duterte, si Sara, nasa ilalim ni Marcos nung time na yun. Ako naman, sinuportahan ko. Siyempre, Duterte Marcos, parehas malakas yun . Pero kung magdi-deep dive kayo mga kababayan, ang purpose pala nun, hindi ginawa yun, hindi yun nag-concede si Inday sa pagiging presidente. No, hindi yung nag-concede, hindi binitawan yung posisyon na yon nang walang dahilan. May dahilan yon para sa protection ni Digong yun. No. Kasi nga naman talaga mga kapatid, kung minalas-malas si Duterte dahil pinatakbo niya si Inday, si Leni talaga at si BBM magdidikit-dikit yan pagdating sa boto. Kasi marami din ang kakamping mga kababayan. Tingnan niyo na lang rally ng kakamping. 'Di ba? Tingnan nyo na lang. Kaya nga lang, mautak lang talaga ang side nila Duterte. I-secure na lang natin to. Dito na tayo sa sigurado. Huwag na tayong mag-eksperimento, Mr. President. At baka sa ICC ka pupulutin. Ganon yun. Anyway guys, ito analyzation ko lang naman to. Pero posibleng totoo, itong mga bagay na ito. Kasi kung i-analyze yung mabuti mga babae, mapapatanong kayo . Kung kayo ay particular dito sa issue na to, magtatanong talaga kayo, bakit ayusin ko nga to. Wait lang Bakit si BP Inday? Kung may interest lang din naman, kasi 'di ba, itong mga propaganda nila ng China ngayon mga kapatid, especially itong pinaggagawa nila Duterte, ano ba ang ending nito? Ito na lang tingnan nyo. Ano ba ending nito mga kababayan? Hindi ba para maging presidente si BP Sara?
Ganun lang yun eh. Ganun lang kasimple yun eh. Ngayon, kung matalino ka, mapapaisip ka eh. Bakit, kung ganito lang din naman pala ang gusto ni Digong na maging presidente yung anak niya, bakit hindi na lang tumakbo si Inday nung eleksyon? Oh, kasi hindi sila sigurado kung mananalo dahil malakas si Marcos. Si Leni din, malakas din nung time na yun. Oh, para masecure ang posisyon para masecure ang safety ni Digong, i-combine. Combine na lang tayo. Oh, siguro sila BBM, siyempre gusto din ni BBM talaga na makabawi kay Leni nung time na yun. Tinanggap niya si Duterte. Oh. Pero hindi ko lang alam kung sila BBM, may ganito din silang naisip ha. Pero the way ko na nakikita itong mga bagay na to mga kapatid, kumbaga parang umaayon yata ang lahat ngayon sa plano ni Digong No, nanalo na si Marcos. Plan A yung mission A nila mga kapatid. Yung mission A nila, dapat manalo muna si Marcos. Tapos si Inday manalo din. Kasi pag BP si Inday sa ilalim ni Marcos, kitang-kita talaga yun eh. Sino lang ba kalaban ni Sara Duterte nung time na si Kiko? Oh, 'di ba? So, alam na nila yon. Ito si Inday lulusot to pag BP eh. Kaysa maging presidente eh. Mahirap banggain si Marcos eh. Ilalim. Sa ilalim na si Inday. Oh, under Marcos na siya. Pero ito tandaan nyo mga kababayan bago pa man nagkaroon ng eleksyon, nauna nang nagpahapyaw si PRRD dati. May birada na siya kay BBM. Oh, yung sinabi nga niyang weak leader si BBM. At may sinabi pa niyang may presidenteng may kandidatong tatakbo sa pagka-presidenteng bangag. No. Noong time na 'yon mga kababayan, hindi pa sila decided kung sino magiging running mate ni BP Sara noong time na 'yon. Oh, nauna na nagbigay na balikan niyo yung balita. Bago mag-eleksyon may mga ganung patotsada na si Duterte, pero tumigil siya noong nasa ilalim na ni Marcos si BP Sara. Oh. Diyan pa lang, mag-isip na kayo. Itong lahat ng ito, according to plan to ni Duterte. Plan A na nila, kumbaga, strategy na, plan A tayo, dapat manalo to mission A tayo, dapat manalo si Marcos at Duterte tandem. Dapat makalusot yan. Ang plan B, pag nanalo na si Marcos, destabilize ang gobyerno ni Marcos, ipasok si Inday. Diba? Agree ba kayo mga kapatid sa kwan ko? Agree ba kayo doon sa analyzation ko? Kasi nga, kung si Leni ang nanalo mga kababayan, kung sakaling nanalo si Leni, panigurado si Digong ngayon, nandun na sa kulungan yan.